Magandang araw mga kababayan. Narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, June 27, 2026, Saturday. Patuloy nating binabantayan ang posibleng development sa may timog silangan ng bansa. Ipinapakita sa mga latest model run na may bagyong mabubuo sa mga susunod na araw na posibleng tumawid sa kalupaan ng bansa. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan ng Southwest Monsoon o Habagat, ang pangunahing weather system na nakakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Kasabay nito ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang nagpapabigat ng ulap at ulan sa Eastern Visayas, Northern Mindanao, Caraga at Davao Region. Sa natitirang bahagi ng Mindanao, nananatili pa rin ang posibilidad ng mga biglaang pagulan at thunderstorm dahil sa localized thunderstorm. Simulan natin sa mga lugar na mas direktang apektado ng habagat. Para sa Metro Manila, La Union, Pangasinan, Batanes, Babuyan Island, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo at Guimaras. Ang forecast ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorm. Ang ibig sabihin nito, hindi lang ito simpleng panandaliang ambon o paisa-isang buhos. Mas mataas ang posibilidad ng pabalik-balik na ulan sa loob ng maghapon at may mga pagkakataon na pwedeng lumakas ang buhos lalo na kapag mas naging aktibo ang monsoon flow. Ang pangunahing sanhi nito ay ang southwest monsoon, kaya ang mga lugar na mas bukas sa hangin galing timog kanluran ang siyang mas madaling nakararanas ng mas makapal na ulap at mas madalas na pag-ulan. Sa Metro Manila, pwedeng maranasan ng maulap na kalangitan sa malaking bahagi ng araw na may mga yugto ng pag-ulan sa tanghali, hapon o gabi. Sa ganitong setup, ang panganib ay hindi lang mula sa isang malakas na buhos, kundi mula sa pabalik-balik na ulan na pwedeng magdulot ng waterlogging at panandaliang pagbaha sa mga flood-prone na lugar. Sa La Union at Pangasinan, ang habagat ay pwedeng magdala ng mas malawak na cloud cover at mga thunderstorm bands na pwedeng magdulot ng moderate hanggang paminsan-minsang heavy rains. Sa Batanes at Babuyan Island, bagamat hindi na direktang may bagyong nasa loob ng PAR na malapit sa kanila, ang epekto ng habagat ay maaari pa ring magdala ng maulap at maulang panahon lalo na kung may kasabay na mas aktibong moisture flow mula sa dagat. Sa Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga at Bulacan, mahalagang bantayan ang posibilidad ng mas matagal na ulan sa ilang oras, lalo na sa mga bahagi na mabilis bahain at sa mga rutang kulang sa drainage. Sa Cavite at Batangas, maaari ring magkaroon ng mga pag-ulang may kasamang thunderstorm na pwedeng magdulot ng localized flooding sa mababang lugar. Sa Occidental Mindoro at Palawan, mas ramdamang habagat dahil nakaharap ang mga lugar na ito sa daloy ng hangin mula timog kanluran. Kaya hindi malayong makaranas sila ng mas aktibong ulan kumpara sa mga lugar na mas nakasilong sa direksyong ito. Sa Antique, Iloilo at Guimaras, ang habagat ay maaari ring magdala ng maulap at maulang panahon na may mga sandaling mas lalakas ang buhos at magpapataas ng panganib sa pagbaha at pagguho sa mga sensitibong lugar. Para naman sa Eastern Visayas, Northern Mindanao, Caraga at Davao Region, ang forecast ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorm dulot ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Kapag ang ITCZ ang pangunahing system na kumikilos, karaniwan itong dinadala ang mas malawak na convergence ng hangin at moisture. Kaya mas madaling mabuo ang makakapal na ulap at mas malalawak na thunderstorm cluster. Sa Eastern Visayas, ang mga lugar na ito ay pwedeng makaranas ng mga buhos na hindi lang panandalian kundi may mga pagkakataong tuloy-tuloy sa loob ng ilang oras. Sa Northern Mindanao, Caraga at Davao Region, ang ganitong setup ay maaaring magdala ng mga ulan na may kasamang thunderstorm activity sa iba't ibang oras ng araw at sa ilang bahagi ay pwedeng umabot sa moderate hanggang paminsan-minsang heavy rains. Para naman sa natitirang bahagi ng Luzon at Visayas, ang forecast ay partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorm dahil pa rin sa southwest monsoon. Dito, hindi kasing lawak o kasing tuloy-tuloy ng ulan sa mga lugar na mas direktang nasa ilalim ng mas aktibong habagat, pero may mga lugar pa rin na pwedeng makaranas ng biglaang malalakas na buhos sa maikling panahon. Sa natitirang bahagi naman ng Mindanao, ang forecast ay partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorm dahil sa localized thunderstorm. Dito, ang pagulan ay mas nakadepende sa local heat at humidity. Pwedeng may mga lugar na maaliwala sa umaga, tapos habang umiinit ang panahon ay mabilis na mabubuo ang makakapal na ulap at magdadala ng malakas na buhos sa hapon o gabi. Sa ganitong setup, hindi pantay-pantay ang ulan sa bawat lugar. May mga lugar na halos walang ulan, habang ang iba ay makakaranas ng malakas na thunderstorm sa maikling panahon. Kapag severe ang thunderstorm, posible pa rin ang flash floods at landslide sa mabababang lugar at sa mga lugar na may slope.
Ngayon, pag-usapan natin ang hangin at kondisyon ng dagat. Para sa Luzon, inaasahan ng light to moderate na hangin na mula southwest. Ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 1.5 hanggang 2.1 meters. Sa ganitong kondisyon, hindi pa ito ang pinakamapanganib na lagay ng dagat, pero hindi rin ito dapat maliitin, lalo na sa mga baybayin na may bukas sa hanging habagat. Sa mga lugar na may kasabay na thunderstorm activities sa karagatan, pwede pang biglang lumakas ang ihip at bahagyang gumalaw ang dagat ng mas malaki sa loob ng maikling oras. Para sa nalalabing bahagi ng bansa, light to moderate ang hangin na mula southwest to west at ang coastal waters ay slight to moderate mula 0.6 hanggang 1.2 meters. Sa kabuuan, mas maayos ang baseline ng dagat sa maraming bahagi ng bansa kumpara sa mas masamang kondisyon sa panahon ng malalakas na bagyo. Pero kailangan bantayan ang biglaang pagbabago, lalo na sa mga lugar na may thunderstorm sa paligid ng karagatan. Dumako naman tayo sa Tropical Cyclone Threat Potential Update. Para sa week 1 mula ngayong araw hanggang July 1, nakalabas na sa PAR ang mga tropical cyclone na minomonitor natin, pero ayon sa forecast, may TC-like vortex o TCLV1 na inaasahang lilitaw sa TICAD at maaaring pumasok sa PAR na may low to moderate likelihood of tropical cyclone development sa loob ng week 1. Samantala, may TCLV2 na forecast na mabubuo sa West Philippine Sea na may low likelihood of tropical cyclone development sa parehong panahon. Pagdating naman sa week 2 mula July 2 hanggang July 8, ipinapakita ng forecast na ang TCLV1 sa Philippine Sea ay posibleng kikilos patungo sa Northern Luzon area na may low to moderate probability of tropical cyclone development. Doon dito may TCLV2 na forecast na lalabas sa western section ng PAR na may low to moderate probability rin ng development. May TCLV3 naman na posibleng lumitaw sa eastern boundary ng PMD na may low likelihood of TC development sa week 2. Kung sisilipin naman natin ang ibang weather models, may pagkakaiba pa rin sa forecast nila tungkol sa posibleng bagyong paparating sa mga susunod na araw. Sa European Model Run, pagsapit ng Monday, June 29, may nakikitang sistemang maaaring ma-develop sa may Eastern Visayas. Sa kasalukuyang senaryo, posibleng nasa tropical depression level pa lamang ang lakas nito at ipinapakita na maaari itong tumawid sa may Southern Luzon o Visayas area bago lumabas sa West Philippine Sea. Ang ganitong track ay mahalagang bantayan dahil kahit hindi pa ito nakikitang napakalakas sa mga unang yugto, ang pagtawid sa kalupaan ay sapat na para magdala ng malawakang ulan sa mga lugar na daraanan nito. Ang parehong sistema ay nakikita rin sa Google DeepMind sa kanilang forecast interpretation. Hindi ito ganun kalakas na bagyo sa simula at maaari pang manatili sa tropical depression level o kahit low pressure area kung hindi agad mag-i-intensify. Pero mahalagang tandaan na kahit ang isang sistemang hindi masyadong malakas ay pwede pa rin magdala ng malaking dami ng ulan kapag tumawid sa mga isla at lalawigan ng bansa. Kasabay nito may development din sa mas malayong silangan sa labas ng PAR. Sa puntong ito, yun naman ang mas posibleng mas malakas na bagyo base sa ilang model guidance. Pero ang direksyon sa ngayon ay patungo sa extreme northern Luzon. Dahil napakalayo pa ng sistemang iyon, marami pang pwedeng magbago sa kilos, lakas at eksaktong ruta nito. Kaya manatiling nakatutok sa mga susunod na updates tungkol sa lagay ng panahon dito sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood at mag-ingat po tayong lahat.